Meron kami ito. Palaysay.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong linggo ng karaniwang panahon. Isama po natin ang ating mga panalangin, ang pasasalamat at espesyal na intensyon nila Teresa Ferrer and family at Relis Garden. At para sa ikapapayapa ng kaluluwa nila Rufo Jr. and Sr., Dolores, Daprosa, Gloria, Jose, Jenny, Felisa, Celsa, Cesar Badua, Andy, Almeida Corpus, Efren Tombo, Hernani Bernal, Wilfredo, Jose Pelobello, Fermina Lardin, Rosario, Ernesto Hornada, Eugenia Pascual, Corazon Torres, Kimberly Bundang, Florentino Leonardo Felicidad Chantenco, Raul Jose Macalino, Adelaida Pangay, Gideon Pahe, Apollonia Magtoto, Valentin, Consuelo, Abraham, Filipina, Romeo, Corazon Season, Leopoldo Calderon, Mamerto Malabute, Herminia Abungi, at Narciso Bantilan Sr. Inaanyayahan tayo ni Jesus sa araw na ito na ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawa ninyo ng mabuti ang mga napopoon sa inyo. Ito ang ginawa ni David sa unang pagbasa nang nagpasiya siyang huwag saktan si Saul. Magagawa rin natin ito kung tutularan natin ang pangalawang adan na nanggaling sa langit. Si Jesus na siyang tinutukoy ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Ang ating banal na misa ay pamumunuan ni Reverend Father John Arga ng St. Therese of the Child Jesus Diocesan Shrine. Magsitayo po ang lahat at ating awitin ang pambuhat na awit. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, tayo na sa ikapitong linggo sa karaniwang panahon na ito. Kung maging marapat dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito. Manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa ating pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahalaga ng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Puri sa Diyos sa kaitasan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisalog nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Makailang ulit nang nabigyan ng pagkakataon si David na wakasan ang buhay ni Saul. Ngunit hindi niya ito ginawa, sapagkat di tulad ni Saul, walang balak na masama si David at hindi siya nauuhaw sa kapangyarihan. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 piling kawal sa Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Tinatnan nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong kuko. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na maghulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito, at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising, pagkat pinakahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa inyong tauhan. Ipakuha ninyo ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay, ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
paano ang distansya, kayo nang mapinig sa sinumang nagkasalat, kung paano ganon siya'y nakakaba sa may tao sa kanya. Ating maraming Diyos ay nagmamagandang loob. Ating maraming Diyos ay nagmamagandang loob. Si Jesus ang bago at makalangit na Adan na itinutukoy ni San Pablo. Bagamat tayo'y tulad ng Adan na mula sa lupa, tinatawag pa rin tayo upang maging kawangis ni Jesus, ang kaganapan ng pagiging tao. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, ganito ang sinabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay, ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsital po tayo ng lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Bagong utos, ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang ibigin lamang ninyo ay ang umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti,
Ano bang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan gumagawa rin nito. Kung ang pahiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit ang mga makasalanan nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito ay makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hakatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos gustong tapal, siksik, digdig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba, ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro naman po narinig nyo ang Ebanghelyo. Kumusta po kayo? Abuti naman. Kaya? Kaya yung pag may umutang sa'yo? Sige nga. Pag sinampal ka? Sige nga. Isa pa nga, sasabihin mo ba? Hindi madali, Akala lang natin, ganun lang kasimple ang pagiging Kristiyano. Akala natin, madali lamang ang sumunod kay Kristo. Pero ang totoo, hindi yun madali. Pero sa pangarap din ito ni Jesus, naroon ang tinatawag nating golden rule. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Una tigit sa lahat, siguro sana makita natin yung pundasyon ng lahat ng bagay na ito. Bakit nga ba kasi bakit sa dami-dami naman, pwede namang mahalin talaga yung mga madali lang mahalin. Katulad ng mga mahal mo sa buhay, kumbaga, o yung mga nagmamahal din sa'yo. Madali lang, no? O kaya yung kahit pa paano, yung may pag-asa, di ba? Pero ito hindi kasi. Kaaway, mahalin mo ang iyong kaaway, di ba? Hindi yun madali, di ba? Hindi yun madali. Minsan, sinasaktan ka na, pinagchichismisan ka, etc., etc., di ba? Yun ang tinuturo ni Jesus. Ano nga ba ang pundasyon ng lahat ng ito? Una, siguro ma-realize natin ng mabuti at maitanim sa ating isipan kasi ganyan ang Diyos, di ba? Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay mapagbigay. Yun ang pundasyon ng lahat ng ito. At tayo ay nilikha ng Diyos. Ano bang nilikha niya? Ay siyempre, sana ganun din. Kung mapagmahal ang Diyos, dapat mapagmahal din tayo. Hindi ba? Pag mapagpatawad ang Diyos, yun ang kanyang nilikha din. Kung mapagbigay ang Diyos, lahat ng lalabas sa kanya mapagbigay din. O kaya lang, anong nangyari? Anong nangyari sa ating dalawa? Hindi ba? Bakit tayo lumiko? Kasi pag minsan, totoo, nasasaktan tayo. Mayroon tayong pagpipilian. Yun nga, yung option, yung sinasabi ng ating Panginoon, magmahal ka pa rin. Kaya lang yung iba gaganti. O yung iba walang pakialam, dead man na lang. Sige na, bahala lang. Ayaw mo ako, ayaw ko rin sa'yo. Tapos na tayo. Hindi nga gumanti, pero wala na. Dead end, kumbaga. Kaya anong panawagan sa atin? Piliin yung una. Bakit? Kasi nga yun ang kalikasan natin. Kasi ganun tayo nilikha ng Diyos. Kung ilalayo mo ang iyong sarili sa iyo, o magbabago ka. At paghabang nilalayo mo ang iyong sarili sa iyong pagkatao, nilalayo mo rin ang iyong sarili sa Diyos. O saan ka pupunta niyan? Alam mo na.
Na imagine nyo ba, isang araw, pag ang layo-layo mo na sa Diyos, nasaan ka na nga? O alam nyo na yan ha. Huwag tayong lalayo sa Diyos. Habang tayo nabubuhay pa, lalo higit sa lahat kapag pumunta na tayo sa kabila. Di ba? Sana marating natin ang kaharian ng Diyos, ang langit. Pero magsisimula iyon habang tayo ay nabubuhay. At ang panawagan sa atin ng Panginoon, yun nga, magmahal tayo, magpatawad, at magbigay. Diba? Huwag kang mag-alala, sagot kita. Parang ganun sinasabi ng Diyos eh. Oh. Sabi sa dulo, siksik, liglig, at umaapaw. Kung mananatili tayo bilang anak ng Diyos, ano pa ba ang kailangan natin? Kanino ba ang mundong ito? Hindi ba sa Diyos? Oh, bilang mga anak ng Diyos, sino ang magmamana ng lahat ng iyan? Hindi ba tayo rin? O kaya lang kung lalayo ka sa iyong sarili at sa Diyos, saan tayo pupulutin? Siguro, rasyonal lamang na yung piliin natin palagi, yung makabubuti para sa atin. Huwag nating sisirain ang ating pagkatao dahil ang iba ay ganon. Kapag sinaktan ka, sige, magsakitan tayo. Bakit? Ikaw lang ba ang mayroong kaya? Kaya ko rin. Pag sinampal mo ako, madali rin namang sumampal. Bakit? May kanya-kanya tayong palad. Hindi ba? Pero hindi yun. Yung ginawa ng iba, huwag mo nang tatakakin. Kasi hindi naman ikaw talaga yan. Piliin natin yung makabubuti para sa atin. Huwag nating hayaang mawasak tayo ng ginagawa ng iba. Pag hindi sila nagbayad, may batas naman. Diba? Pero iba yung pagiging Kristiyano. Alam niyo kung ibig kong sabihin. At sana makaya natin. Magawa natin. Kasi again, hindi ito madali. Magdasal tayo palagi, hindi ba? Magdasal tayo palagi. Sabi ni Santa Teresa ng Avila, sapat palagi ang Diyos. Sapat ang kanyang biyaya. Nagawa yan ng marami. Nagawa yan ng nakapako sa krus. Father, si Jesus naman yan. O sige, nagawa yan ni David sa unang pagbasa. Kasi si Saul, may planong patayin talaga si David. Pero nung may chance naman si David para sana gumanti, hindi niya yun ginawa. O nagawa yun ni David. Kaya rin natin yan. Nalikat din tayo ng Diyos. Mga anak niya din tayo. Piliin palagi natin ang magmahal, magpatawad, at magbigay. Yun ang kalikasan natin. Huwag tayong lalayo doon. Huwag nating sisirain ang ating sarili dahil sa ginagawa ng iba. Manatili tayo sa Diyos. At pagpuloy niya tayong palulugdan at pagpapalain. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa matay ni Libin. Inanak sa kinoronan ng mga yumaman. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula parito at hukom sa nabubuhay ang mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tumulog tayo ngayon sa ating Ama upang masalamin sa atin ang pagkamahabagin. Idalangin natin, maawaing Diyos, linggin mo kami. Maawaing Diyos, linggin mo kami.
Masalangin nawa ng Santo Papa, mga obispo, pari at lahat ng mga namumuno sa simbahan, ang walang katumbas na pag-ibig ni Jesus na naghahanap ng mga nawawala at nagtatanggol sa mga mahihina. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, tingin mo kami. Labanan nawa ng mga namumuno sa aming pamayanan ang kultura ng pagpatay upang maging buhay na instrumento sila ng paghihilom ng mga inaapi, mahihirap at yaong walang nagtatanggol. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, tingin mo kami. Matuto nawa ang bawat isa na makinig sa kapwa upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pag-iibigan na siyang mabisang daan tungo sa kabutihang pangkalahatan at kapayapaan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, tingin mo kami. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, matutunawa ang bawat binyagan na lumapit sa dakilang awa ng Diyos na nagdudulot ng pagpapatawad at paghilom. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, tingin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, tingin mo kami. Ama, pagkalooban mo kami ng biyaya ng pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa amin o aming nasaktan, sapagkat sa pamagitan nito, tunay ka naming kaisa sa pusong puno ng pag-ibig, awa at pagkahabag. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo kami. Magsipay po. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihain sa iyong karangalan. Sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw, aming pasalamatan na sa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong itinunda, sa sangkatauhan ng Espiritu Santo, ay unang aming bigay. Ng anak mong naglalog sa amin ng katiyakan na halaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa na mga anghel nagsisag ang papuri sa iyo, nang walang upay sa kalangitan kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan Diyos. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na Panginoon, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsibog po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamamagitan ng Espiritu kay banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Inabot sa kanyang malalid at sinabi, tanggapin niyong ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong ganito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuhin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin yun ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at tinialin namin sa iyo ang tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingatan mo ang simbahan na ganap sa buong daigdig. Paspasin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, nagbarakulamin namin ang obispo at ang tanang kaparian. Alahan mo rin mga kapatid naming nahinday na pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalunagan. Kaawaan mo pagkitapatin kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalaga rin Maria, Ina ng Diyos. Kaysa sila ng tapat na esposo. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal. Na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiunuan namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos ang mga pangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sundin
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iligtas sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mga pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalubong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa Martes po, ng alas 5 ng hapon, may inorganize pong misa ang Padre Pio Prayer Group sa St. Teresa's Shrine po ang misa alas 5. At sa loob ng misa ay pwede tayo magpahid ng langis sa mga may sakit. Anyway, lahat naman tayo may sakit palagi. Gusto niyo pong magsimba at pwede pong pahiran ang inyong noo at sa inyong mga kamay sa loob ng misa ng alas 5 sa Martes po yun. Sumainyo ang Panginoon At sumayin rin. at yung po kayo tingin ng pagpapala ng Diyos. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mawawing Diyos, panggagaling ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagtubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalaan kayo ng makapangyarihan Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, may taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.